Good morning, everyone. I'm Angel Ruth Astacanay from Social Studies 4A, and I will be discussing the part 3 of Jose Rizal's essay, The Philippines a Century Hence. For this slide, I will briefly discuss the topic outline. So, first, we have the key concepts, we also have the persons, we also have the events, we also have the places and institutions, we also have the analysis or our main discussion, we also have the significance, we also have the interpretation, and lastly, we have the summary and insights. But before we proceed discussing Rizal's arguments in this essay, let me discuss our learning objectives. So at the end of the lesson, the students will be able to examine the failure of Spanish reforms and the necessity of structural changes. Next, evaluate the importance of granting the Philippines a free press and parliamentary representation. And lastly, assess results warning that continued oppression and colonial neglect will only inevitably lead to a violent revolution and separation from Spain. Now let's proceed with our key concepts. So here are some of the concepts that was mentioned in this part of his essay. We have assimilation, colonialism, colonial exploitation, liberal reforms, nationalism, and self-government. Ngayon naman sa parteng ito ng ating slide, mahalagang malaman naman natin ang ilan sa mga personalidad na nabanggit sa essay ni Rizal. Una, si Dr. Jose Rizal. Of course, he's the author of this book. Next, he also mentioned the characters from an analogy. We have Sancho Panza and Pedro Recio. We also have Napoleon Bonaparte that he used as an example for one of his arguments. Next, he also mentioned Thomas More, the author of a book called Utopia. And lastly, we have Don Sinibaldo de Mas and General Salamanca. Now let's move on with the places and institutions. So some of the places that was mentioned is the Philippines. We also have the Spain. We also have the Barataria Island. He also mentioned Cuba and Puerto Rico, as well as France and England. And for institution, he mentioned Spanish Cortes or the Parliament. Now let's proceed with the event. So ang ilan sa mahalagang pangyayari na tinukoy ni Rizal sa kanyang essay ay ang Spanish colonization in the Philippines. And lastly, nabanggit din niya dito yung nangyari na Napoleonic War, specifically yung Battle of Waterloo. Now let's proceed with the historical and biographical context of his essay. As far as I know, na-discuss na ba na to, pero ulitin na lang natin, pero mas mabilis na lang. So, Dr. Jose Rizal wrote this book, The Philippines a Century Hence, o Filipinas dentro de 100 años, noong 1889 hanggang 1890. So, saan nga ba ito sinulat ni Rizal? Sinulat niya ito noong siya ay naninirahan pa sa Europa, particularly sa Paris, London at Brussels. So sa panahon na ito, nasa ilalim pa din tayo ng pamumuno ng Espanya, na kung saan maraming Pilipino ang nakakaranas ng hindi pantay na pagtrato, pang-aabuso ng ilang mga praile, mabibigat na bawis at kawalan ng sapat na karapatang pampolitika. Habang nasa Europa si Rizal, nabigyan siya ng oportunidad na pag-aralan ang kalagayan at bigyang pansin kung paano nga ba susolusyonan ang nangyayari sa Pilipinas. At dito, nabigyan din siya ng oportunidad upang malaman kung ano nga ba ang maaaring maging kinabukasan ng Pilipinas. Pero ano nga ba yung ine-emphasize ni Rizal sa parte ng essay niyang ito? Kung sa mga naunang bahagi ng sanaysay, ipinaliwanag niya ang mga suliraning kinakaharap ng bansa, ngunit sa parteng ito ng kanyang sanaysay, nagbago ang focus ni Rizal. Sa halip nga na ilarawan lamang ang mga problema, nagsimula siyang magbigay ng mga mungkahing solusyon.
Naniniwala si Rizal na maaari pang mapanatili ng Espanya ang kapayapaan sa Pilipinas kung magpapatupad ito ng tunay na at makabuluhang reforma. Kabilang dito ang pantay na karapatan, kalayaan sa pamamahayag at representasyon ng mga Pilipino sa Spanish Cortes or sa Parlamento. Now, let us start discussing Rizal's main arguments for this part of his essay. Kung sa mga naunang bahagi nga ng kanyang essay, ipinaliwanag niya ang mga suliraning dulot ng kolonyal na pamamahala, dito naman sa parting ito ng kanyang salaysay, nagsimula na siyang magmungkahi ng mga solusyon. Kaya nga naman, ang ating title ay The Case for Reform, Why Jose Rizal Believed Meaningful Reform Was the Only Path to Lasting Peace. Naniniwala si Rizal na may pagkakataon pa ang Espanya na mapanatili ang kapayapaan kung magpapatupad ito ng mga reforma, tulad ng pagbibigay ng pantay na karapatan, representasyon sa Spanish Cortes, kalayaan sa pamamahayag at patas na pagpapatupad ng batas. Para kay Rizal, hindi sapat ang mga pangako. Ang tunay na reforma ay dapat maramdaman at maranasan ng mga tao. Ngunit naniniwala rin siya na hindi maaaring ipagpaliban ng Espanya ang mga pagbabagong ito. Dumating na nga rin sa panahon na dapat na pumili ang Espanya ng landas na tatahakin. Ayon kay Rizal, may dalawang landas lamang na maaaring piliin ang Espanya. Ang una ang pakikinig sa mga hinaing ng mga Pilipino, ang pagbibigay ng mga reforma. Kung ito ang pipiliin ng Espanya, magpapatuloy ang kapayapaan sa lipunan. Ngunit, kung hindi papakinggan ng Espanya ang hinaing ng mga Pilipino, maaari itong humantong sa paghimagsik. Ngunit, hindi naman hinihikayat ni Rizal ang karahasan. Sa halip, binabalaan niya ang Espanya na ang matagal na pang-aapi ay nagbubunga ng paglaban. Ngunit, para kay Rizal, hindi rin sapat ang basta na lang na inaanunsyo ang mga reforma. Kailangang ito ay tapat at tunay na naipapatupad. Upang mas maipaliwanag ang kanyang punto, gumamit si Rizal ng isang halimbawa. Ang sirang tubo. Mas pinili ko itong halimbawa para mas maintindihan ninyo ang gustong iparating ni Rizal. Isipin ninyo na ang isang tubo ay may malaking tagas. Sa halip na ayusin ito, ay tinapalan lamang ito ng maliit na pantapal. Kung titingnan ninyo ito sa malayo, maaaring magmukhang maayos ang tubo. Ngunit, ang hindi nila alam ay patuloy pa rin na lumalala ang problema. At ganito nga rin inihalin tulad ni Rizal ang mga reformang ginagawa ng Espanya. Maganda itong pakinggan, nasa papel lamang. Ngunit hindi naman ito tunay na nalulutas ang mga suliranin ng diskriminasyon, pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Sa halip nga naman na maibalik ang tiwala ng mga tao, lalo lamang nadidismaya ang mga Pilipino dahil sa mga pangakong hindi naman natutupad. Upang higit pang patibayin ang argumento ni Rizal, gumamit pa siya ng isang halimbawa. Inihambing ni Rizal ang kalagayan ng Pilipinas sa kwento ni Sancho Panza sa nobelang pinamagatang Don Quixote ni Miguel de Cervantes. Sa kwentong ito, may dalawa tayong pangunahing karakter, si Sancho Panza at si Pedro Recio. Kung makikita niyo sa larawan, ang tauhan na si Sancho Panza ay ang nakaupo sa tapat ng lamesa. Sa kwentong ito kasi, naging gobernador si Sancho Panza ng Barataria Island. At ilan nga sa benepisyo bilang isang gobernador ay ang makakain ng mga masasarap at pangmayaman na mga pagkain. Ngunit kung makikita nyo sa ikalawang larawan, sa tuwing susubukan ni Sancho na kumuha ng mga pagkain, may isang doktor nga ba, na pinipigilan siyang kunin at kainin ito. At tatawagin natin siya sa pangalang si Dr. Pedro Recio.
Ganito inilantulad ni Rizal ang kalagayan ng Pilipinas. Ayon kay Rizal, paulit-ulit na pinapangakuan ang mga Pilipino ng mga reforma, karapatan at oportunidad, ngunit maraming opisyal ng pamahalaan ang humahadlang upang hindi nila ito tunay na matanggap. Sa kwentong ito, malinaw ang mensahe ni Rizal. Walang saysay ang mga pangako kung hindi naman ito isinasakutuparan. Ang tunay na reforma para kay Rizal ay hindi lamang dapat ipinapangako, kundi dapat ding tapat na ipinapatupad at tunay na nararamdaman ng mga mamamayan. Matapos ikwento ni Rizal ang tungkol kay Sancho Panza, ipinaliwanag niya kung paano ito naging larawan ng tunay na kalagayan ng Pilipinas. Madalas na naglalabas ang pamahalaan ng Espanya ng mga batas at reforma mula sa Madrid. Nangangako sila na mas magiging maayos pa ang pamamahala nila, magkakaroon ng pantay na pagtrato at mas marami pang oportunidad na pwedeng makuha ang mga Pilipino. Ngunit, pagdating sa Pilipinas, maraming opisyal na namamahala tulad ng ilang mga gobernador at praile ang hindi agad ipinapatupad ang mga reformang ito. Ang iba ay pinagpapaliban pa nila, binabaliwala o tuluyang hindi na lang ginagawa. Dahil dito, halos walang tunay na pagbabago na nararamdaman ang mga Pilipino. Para kay Rizal, walang halaga ang kahit gaano kagandang batas kung hindi naman ito na ipapatupad. Nagiging makabuluhan lamang ito kapag tunay na nararanasan ng mga mamamayan. Ipinapakita nito ang mabuting pamahalaan ay hindi lamang nasusukat sa paggawa ng batas, kundi sa tapat at patas na pagpapatupad nito. Ayon din kay Rizal, isa sa mga dahilan kung bakit nabigo ang mga reformang ito ay dahil hindi nalalaman ng mga Espanyol ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Dahil dito, naniniwala siyang kinakailangan ang isa pang mahalagang reforma. At ang reformang tinutukoy ni Rizal ay ang kalayaan sa pamamahayag o ang freedom of the press. Noong panahon kasing iyon, napakalayo ng Espanya sa Pilipinas. Kung titignan ninyo, napakalayo ng Europa sa Asya. Dahil nga mabagal pa ang komunikasyon noon, umaasa lamang ang pamahalaang Espanyol sa mga ulat na ipinapadala ng mga opisyal sa kolonya. Ang problema nga lang, may mga opisyal na hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Sa halip na iulat ang korupsyon, pang-aabuso at kawalan ng katarungan, ginagawa nilang mas maganda ang sitwasyon kaysa sa tunay na nangyayari. Naniniwala si Rizal na makakatulong ang isang malayang pamamahayag upang mailantad ang katotohanan. Para kay Rizal, sa pamamagitan ng pahayagan, maaaring maipaalam sa publiko at sa pamahalaan ang tunay na kalagayan ng bansa, pati na rin ang mga suliranin na dapat bigyang pansin. Ayon kay Rizal, hindi malulutas ng isang pamahalaan ang mga problemang hindi nito nalalaman. Kapag itinatago ang katotohanan, lalo lamang nagpapatuloy ang kawalan ng katarungan. Para kay Rizal, ang malayang pamamahayag ay hindi lamang karapatan ng mga mamamayan. Isa rin itong mahalagang paraan upang mapanagot ang mga nasa kapangyarihan at mapabuti pa ang pamamahala. Upang higit na patibayin ang kanyang argumento, nagbigay si Rizal ng isang halimbawa mula sa kasaysayan ng Europa. Pinanggit ni Rizal si Napoleon Bonaparte. Isa si Napoleon Bonaparte sa mga kilalang pinuno sa kasaysayan. Ipiniliwanag ni Rizal na kahit ang isang makapangyarihang pamahalaan ay maaaring humina kung hindi ito marunong makinig sa puna at kritisismo. Sinasabi ni Rizal na kapag ang mga opisyal ay puro magagandang balita lamang ang inuulat at itinatago ang mga problema, hindi nalalaman ng mga pinuno ang tunay na kalagayan ng isang bansa. Dahil dito, nagkakaroon sila ng mga maling desisyon dahil hindi nga kompleto o totoo ang mga impormasyon na kanilang natatanggap. Para kay Rizal, hindi dapat katakutan ang makatotohanang kritisismo. Sa halip,
Ito ay mahalagang paraan upang maitama agad ang mga pagkakamali bago pa ito lumala. Sa madaling salita, ang pananahimik sa mga kritiko ay hindi nagpapalakas sa isang pamahalaan. Itinatago lamang nito ang mga suliranin hanggang sa maging napakahirap na nitong lutasin. Bukod sa pakikinig sa katotohanan, naniniwala si Rizal na tungkulin ng pamahalaan ang pantay na pagtrato sa lahat ng mamamayan. At ito ang susunod nating tatalakayin. Ipinahayag ni Rizal ang prinsipyong ito sa pamamagitan ng isang pahayag na sinasabing, "The law has no skin." Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay hindi dapat nakabatay ang pagpapatupad ng batas sa lahi, nasyonalidad, kayamanan o kaya katayuan ng tao sa lipunan. Maging Espanyol ka man o Pilipino, mayaman ka man o mahirap, maitim ka man o maputi, nararapat lamang na tratuhin ka ng pantay sa ilalim ng batas. Naniniwala si Rizal na kapag patas ang ipinapatupad ng batas, mas nagtitiwala ang mamamayan sa pamahalaan. Ngunit kapag may kinikilingan, may pinoprotektahan at may pinapaboran ang batas, nawawala ang tiwala ng mga mamamayan sa hustisya ng pamahalaan. Matapos ipaliwanag ni Rizal ang kahalagahan ng pantay na pagtrato sa ilalim ng batas, nagbigay naman siya ng isang malinaw na halimbawa kung paano ito hindi nasusunod sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Inaasahan ng mga Pilipino na tutuparin nila ang kanilang mga tungkulin bilang mamamayan. At ilan sa mga tungkulin nila ang pagbabayad ng buwis, ang pagsunod sa batas ng Espanya, at ang pagsisilbi sa hukbong Espanyol kapag kinakailangan. Ngunit, kapag humihingi naman ng pantay na pagtrato ang mga Pilipino, madalas silang sinasabihang hindi pa sila handa o hindi pa sila karapat-dapat. At dahil dito, kwestiyon iyon ni Rizal. Sabi nga niya, kung pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino na magbayad ng buwis at ipagtanggol ang imperyo ng Espanya, bakit hindi sila mapagkatiwalaang makilahok sa pamamahala sa kanilang sariling bansa? Para kay Rizal, hindi maaaring humingi ang isang pamahalaan ng katapatan mula sa mamamayan habang ipinagkakait naman ang kanilang mga pangunahing karapatan at kanilang mga responsibilidad. Kaya nga naman, parang dito ko nai-apply yung TikTok trend na kaya mo naman pala eh. Pero bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Oops, palatastas lang po. Ngunit, may ilang mga tumutuligsa sa mga mungkahi na reforma ni Rizal at nagsasabing ang unrealistic daw or imposible daw itong ma-establish. Pero, nag-disagree doon si Rizal. Bakit? Ayon kasi kay Rizal, ang pantay na karapatan, representasyon sa pamahalaan at mga kalayaang silbi ay pinapatupad na sa maraming bansa katulad na sa Cuba at Puerto Rico at sa France at sa England. Hindi ito mga pangarap na hindi maaabot, kundi mga pagbabagong matagal nang dapat na ibigay sa Pilipinas. Naniniwala si Rizal na ang pagbibigay ng mga reformang ito ay hindi magpapahina sa Espanya. Sa halip, lalo lamang nitong papatibayin ang ugnayan ng Espanya at ng Pilipinas. Sa kabuuan, ipinakita ni Rizal na may dalawa lamang landas na maaaring tahakin ang Espanya. Ang unang landas ay ang pakikinig sa mga Pilipino. Kung ipagkakaloob ng Espanya ang pantay na karapatan, representasyon sa pamahalaan, kalayaan sa pamamahayag at patas na pagpapatupad ng batas, lalago ang tiwala at katapatan ng mga Pilipino sa pamahalaan at magiging posible ang kapayapaan at katatagan ng lipunan. Ngunit, kung ang ikalawang landas ang pipiliin ng Espanya ang hindi pakikinig sa mga Pilipino, pwede itong maging resulta ng isang himagsikan. Naisipakita ni Rizal na ang kinabukasan ng Pilipinas ay nakasalalay sa mga desisyong gagawin ng Espanya.
At sa pagtatapos nga ng bahaging ito, nag-iwan siya ng isang huling babala sa Espanya. Sa pagtatapos ng bahaging ito, ipinaalala ni Rizal sa Espanya na hindi magkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan kung walang katarungan. Binalaan niya na kapag patuloy na binabaliwala ng isang pamahalaan ang pangangailangan at karapatan ng mga Pilipino, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng kaguluhan at paghihimagsik. Mahalagang tandaan na hindi hinahangad ni Rizal ang digmaan. Ang layunin niya ay maiwasan ito sa pamamagitan ng mga reforma. Naniniwala si Rizal na ang tiwala at katapatan ng mamamayan ay nakukuha sa pamamagitan ng patas na pamamahala, pagkapantay-pantay at mabuting pamumuno. Kapag wala ang mga prinsipyong ito, magiging mahirap mapanatili ang kapayapaan sa isang bansa. Ngunit, mahalaga pa rin nga bang basahin ang sanaysay na ito ni Rizal. Mahalaga ang sanaysay na ito, lalong-lalo na ang parte ng sanaysay na ito ni Rizal dahil dito ipinakita ni Rizal ang kanyang mungkahing solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Sa halip kasi na hikayatin ni Rizal ang mga Pilipino na magrevolusyon, isinulong niya ang isang mapayapang reforma sa pamamagitan ng pantay na karapatan, representasyon, sa pamahalaan, kalayaan, sa pamamahayag at patas na hustisya. Ngunit, nagbabala pa rin si Rizal na kung patuloy na ipinagkakait ng pamahalaan ng Espanya ang mga reformang ito, darating ang panahon na hindi na maiiwasan ang himagsikan. Masasabi ko na espesyal ang parteng ito ng sanaysay ni Rizal kasi nagsisilbing itong wake-up call o turning point dahil mula sa paglalarawan niya sa mga suliranin ay lumipat si Rizal sa pagbibigay ng mga solusyon at babala tungkol sa maaaring kahinatnan ng patuloy na kapabayaan ng gobyernong Espanya. Maingat na ibinahagi o ipinahayag ni Rizal ang kanyang mga kritisismo sa pamamagitan ng logic, history, at literatures. Ginamit niya ang kwento ni Sancho Panza upang maipakita ang mga pagkukulang ng pamahalaan ng Espanya nang hindi direktang inaatake ang gobyerno at mga pinuno nito. Sa halip na gumamit si Rizal ng mga masasakit na salita, umasyo siya sa makatwirang pagpapaliwanag gamit ang ebidensya at pagsusuri. Ipinapakita din dito ang paniniwala ni Rizal na ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nakakamit sa pamamagitan ng edukasyon, bukas na talakayan at mapayapang reforma, hindi karahasan. Hanggang ngayon pa rin naman na ipapakita pa rin ang kahalagahan ng mga kaisipan ni Rizal. Ang kalayaan sa pamamahayag ay mahalaga upang mailantad ang korupsyon, maprotektahan ang demokrasya at mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Ang kanyang paniniwala sa pagkapantay-pantay sa ilalim ng batas ay nagpapaalala na ang hustisya ay hindi dapat nakabatay sa yaman, katayuan o pinagmulan ng isang tao. Ipinakita ni Rizal na mas nagiging matatag ang isang pamahalaan kapag handa ito makinig sa mga puna at ituwid ang mga pagkakamali, sa hilip na patahimikin ang mga kritiko. Ang kanyang mensahe ay patuloy na humihikayat sa mga pinuno at mamamayan na pahalagahan ang transparency, accountability at paggalang sa karapatang pantao. At isang halimbawa nga nito sa freedom of the press ay ang nalaman natin na mayroon palang korupsyon na nangyayari sa gobyerno, especially sa DPWH, na kung saan is nagawa isa sa example dito ay yung flood control project. Isa rin dito sa transparency ay yung confidential funds issue ni Vice President Sara Duterte at marami pang iba. Sa parteng ito ng sanaysay ni Rizal, ipinakita niya na ang kinabukasan ng Pilipinas ay nakasalalay sa magiging pasya ng Espanya. Naniniwala siya na ang tunay na reforma
pantay na karapatan, representasyon sa pamahalaan, kalayaan sa pamamahayag, at patas na hustisya ang susi upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng Espanya at ng Pilipinas. Kasabay nito, nagbabala siya na kung patuloy na ipagkakait ang mga reformang ito, darating ang panahon na hindi na maiiwasan ang himagsikan. Mahigit isang siglo na ang lumipas, nananatili pa ring mahalaga ang mensahe ni Rizal. Ipinaaalala nito sa atin ang tunay na kapayapaan ay nakabatay sa katarungan, mabuting pamamahala, at paggalang sa karapatan ng bawat mamamayan. Sa huli, ang bahaging ito ng sanaysay ni Rizal ay hindi lamang isang kritisismo sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Isa rin itong walang kupas na paalala na ang tiwala ng mamamayan ay nakukuha sa pamamagitan ng patas, pananagutan at tunay na reforma. At doon natatapos ang aking presentasyon para sa parting ito ng sanaysay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli ako po si Angel Ruth Estacanay mula sa Social Studies 4A.